Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating Baptist Hour Hardin ng Panalangin ngayong hapon nito. At ngayon po ay panibagong araw na naman po ng ating panalanginan. At ating pong patuloy na pag-pray about isa. Lalo na po, ngayon po ay ating service po ng ating pong pagpapanalangin mga kapatid. So, tayo po ngayon ay tumungo na kagad sa ating programa. At ngayon po, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat sa oras na ito. Maraming po salamat, Panginoon, sa inyo pong dakilang biyaya sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa inyo pong sakripisyo. Ibinigay niyo po, Panginoon, yung bugtong na anak upang kami po yung maligtas mula sa krus na Kalbaryo, Panginoon. Tuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon, sa serbisyong ito. Tuloy niyo po kaming bigyan ng katalino at karunungan, Panginoon, sa papahayag po na inyong salita. At maging, Panginoon, na aming panalangin, Panginoon. Inyo po itong pakinggan hanggang sa aming pong buong programa. Kayo po siya mahuna sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At ngayon po, bago tayo tumungo, kumanta po muna tayo ng isang hymno. Awitin po natin ang With a Story to Tell to the Nations. Ready? Sing. With a story to tell to the nations that shall turn their hearts to the right. A story of truth and mercy, a story of peace and light, a story of peace and light. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright. And Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. Verse number 2. With a song to be sung to the nations that shall lift their hearts to the Lord, a song that shall conquer evil and shatter the spear and sword, and shatter the spear and sword. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright. And Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. Verse number 3. With a message to give to the nations, that the Lord who reigneth above had sent us his Son to save us and show us that God is love, and show us that God is love. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright. And Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. Maraming sumabay po sa ating awitin ngayong hapon na ito. At sa mga maging nanonood po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po tayo po tutungo na sa ating mga prayer list. At una-una po dyan ang ating mga birthdays and anniversary. So, noong August 6 po, nagdiriwang po ng kanyang kaarawan si Pastor Zaldi Maritan. At yan po ay noong August 6 po. No? So, belated happy birthday po kay Pastor Zaldi Maritan. At kahapon po, nag-birthday po ng kanyang kaarawan si Sister Mina Chua. Belated happy birthday po, Sister Mina. At maging kasabay niya po si Sister Gloria Gregorio. So, belated happy birthday po sa inyo. Maging nung August 7 po, nagdiriwang po ng kanyang kaarawan ng aking pong pinsan na si Sister Alex Valdez. So, again, belated happy birthday po sa inyo. And of course, ang date po kung kailan na-send out po ang ating pastor sa MIBC Silangan, si Pastor Mike Digan, noong August 7 din po. Yan po ang kanyang sending out as pastor po ng MIBC Silangan. So, yes po. So, happy birthday po, or yan po ay talagang dinidiwang po na ating mga pastor. Minsan po nakakalimutan po nila, so kailangan natin ipaalala. So, thank you po kay Pastor Mike Digan sa kanya pong pag-surrender sa Panginoon at sa pag-send out po. At kasabay rin po yan sa darating po na August 13. Huwag natin kalimutan ang ordination po na ating pastor para po sa ating mga members. Yan po ay sa August 13, ang ordination po ng Pastor Mike Digan. So, another one po. Nagdiriwang po ng kanyang kaarawan kahapon si Brother Shem Yabut. So, yan po ang pianist po ng ating church. Thank you po, Brother Shem, sa iyong pag-serve sa ministry. And again, belated happy birthday, Brother Shem. And kasabay niyo rin po si
Brother Joel Orquiola na MABC Marikina, maging si um, Sister Nanette Yap, at maging sa darating po na August 12, magdidiwan po ng kanyang kaarawan. Walang iba kundi ang best friend ni Milka, Sister Milka, si Sister Thea Orara. So advance happy birthday po kay Sister Nasanea Orara sa darating po na August 12. At yan po ay bukas. Bukas na po yun kasi August 11 ngayon eh. So yan po ay bukas. Advance happy birthday sa iyo, Sister Thea. At sa darating po na August 13, magdidiwang din po ng kanyang kaarawan si Tita Percy Zapata. So advance happy birthday po kay Tita Percy Zapata. At maging sa darating po na August 14, magdidiwang po ng kanyang kaarawan si Pastor Ramiro Adona. Advance happy birthday po, Pastor Ramiro Adona. At maging sa August 14 din po kasabay niya po si Sister Esmeralda Panizales. So advance happy anniversary po, Ma'am Esme. And sa darating din po na August 14, magdidiwang din po ng kanyang kaarawan si Pastor Enrico De Vega. So advance happy birthday po kay Pastor Eric De Vega. At maging nung bukas po ay birthday po ng Bishop Edwin Tan. So advance happy birthday po kay Bishop Edwin Tan. At napakahusay pa rin po maglaro ng basketball, no? Despite the age, talagang sumasabay pa rin po sa mga kalakasan ng bawat basketball player. Talagang malakas pa rin po maglaro si Pastor Edwin Tan, sa kung tutuusin lang po. So advance happy birthday po tomorrow, Bishop Edwin Tan. And sa darating po na August 14, magdiwang po ng kanyang kaarawan si Brother JJ Belen, ang anak po ng Sister Carlota and Brother Wilson. Yan po ay sa MAB Silangan. So advance happy birthday, Brother JJ Belen. And another one po, ang anak po ng Preacher Garchua ni Ma'am Belinda Chua, si Sister Grace Chua. Advance happy birthday po, Sister Grace Chua. And last po, but not, ayun, may last po, tama, si Doc Bob Dilo. Yan po ay sa darating po na August 15. So yan na po ang ating pinakahuli na nasa list po natin ngayon. So advance happy birthday po kay Dr. Bob Dilo. At ngayon po tayo tutungo naman sa mga, of course, ang church anniversary sa darating po na Sunday sa August 14 or August 13 po pala. Magdidiwang po ng kanilang anniversary ang MIBC Marikina. Yan po isa pangunguna ng Pastor Neil Kekep, ang mother church po of course ng Maranatha International Baptist Churches. Yan po ay ang MIBC Marikina. Again, congratulations po sa MIBC Marikina sa darating po na Sunday, kanila pong anniversary. Ngayon po tayo dumako naman sa ating mga praises or answered prayers. Again, kung gusto niyo po magpadala ng inyong po mga prayer request, pwede niyo po yung ilagay sa ating comment section. At dyan niyo po ilagay ang inyong po mga prayer request. At yan po ay makikita ng ating moderators. At yan po ay makakarating sa akin. Kaya huwag po kayo mahiya magbigay na inyong mga prayer request or answered prayers or anything po na related po pagdating sa panalangin. So yan po, tayo po bumalik na muli sa ating praises and answered prayers. Wala po kay Ma'am Shalayabut. Siya po ay nagpapasalamat. Sabi niya po, praises for Momo's healing from fever. So praise God po sa pagaling po ni Momo sa kanya pong sakit. Another one po is from Future Lester Yabut. Sabi niya po, pagpupuri sa Diyos for answering my personal prayer request. God is good. So praise God po for that, Future Lester Yabut. Another one po is from Sister Jarlyn de los Santos. Ang sabi niya po, praises, makaraos sa gastos sa darating na pasukan. Pasasalamat sa patuloy na blessing. So, thank you po Sister Jarlyn sa inyo pong praises. Another one po is from Sister Carlota de Guzman. Ang sabi niya po, praises na kapag tracts distribution na kami, magkasama ni Brother Wilson, at makakapaghanap buhay kami kahit maulan. At tuloy daw po ang blessings ng Panginoon. So, yan po ang praises po ni Sister Carlota de Guzman. Thank you po, Sister Carlota. And another one po is from Sister Lydia Inocencio. Papuri pa rin sa Panginoon sa patuloy niyang pagkakaloob ng kagalingan sa aming mga karamdaman. So, praise God for that, Ma'am Lydia Inocencio, na patuloy po silang pinapagaling ng Panginoon despite na meron po silang sakit. And another one po is from Sister Jocelyn S. Digan, Ma'am Joyce Digan. Ang kanya pong praises, yes po, nung nakaraang Sunday po, meron pong 3 visitors na na-save. So, praise God for that. And I believe po, meron din pong sinaran si Brother Shan. Yan po ay noong Wednesday. Tama, Brother Shan? Yes, meron po siyang sinaran na visitor din po noong Wednesday na isa po. And praise God, grabe. Tuwan-tawa si Brother Shan kasi Brother Shan din yung
nag-speak sa amin nung Wednesday. Siya yung inassign ni Pastor Mike sa MIBC Silangan noong prayer meeting, which is a big blessing. So, yes, that is also a prayer, an answered prayer or a praises mula po kay Brother Elisha Diga na siya po ay nakatayo para po noong prayer meeting, no? Tawa-tawa si Elisha ngayon, Brother Elisha. Another, tayo po tumuko naman sa ating mga comfort for deaths of loved ones. So, nakalagay po dito, person who died, yung mga talagang kinuha na po ng Panginoon, si Sister Annalisa Pabia. And let's pray for the Pabia and the Guzman families para po sa kanilang comfort. And namatay din po si Doktora Mina Oreo Ong, ang Ong family. Mag-pray po natin ng Ong family. At ito po ay kapitbahay namin dyan lamang po sa may kabila. Kaya let's pray for the comfort for the loved ones of Ong family. Maging si Mamang Nicolas na mother po ng Preacher Manny Nicolas. Pag-pray po natin, of course, si Preacher Manny Nicolas na MIBC Marikina na namatay po ang kanyang mother. At of course, pag-pray din po natin ang comfort para po sa Nicolas and De La Paz family. Another one po na namatay is ang lola po ni Sister Karen Enriquez. At pag-pray po natin ang Enriquez family. At yan po ay lately lang po, no? Wala po nakalagay na date kung kailan namatay, but alam ko po lately lang po ito. So let's pray for the Enriquez family. And another one po na kinuha po ng Panginoon ay si Sister Linda Vidal. At yan po ay friend po ng Sister Jenny Rapista. So let's pray for the Vidal family and orphan son Lawrence. Sa kanya pong orphan. Ang orphan po na anak na si Lawrence. So ipag-pray po natin ang Vidal family para po sa pagkamatay ng Linda Vidal or ng Sister Linda Vidal. So medyo marami po, no, na ating po na report na kinuha po ng Panginoon ngayong August. But still, we should all rely and trust in the Lord. So, but still, let's pray for these families po, of course, na talagang nagdudusa. Alam ko po nalulungkot sa pagkamatay ng mga nabanggit po natin sa ating list. And ngayon po tayo tutungo na sa ating sick brethren, relatives, and friends. So, mula po kay Sister Dang Chua, nalalapit niya po si Eliza Rojas. Sabi po dito, full recovery from medical procedure and improvement of her immune system. So, pag-pray po natin si Eliza Rojas. Another one po is from Ariel. Another is from Bes Punzalan. Bes Punzalan, nilapit niya po si Ariel Isidro. Sabi po, sick and health conditions. So, ipag-pray po natin si Ariel because Ariel Isidro na meron pong sick and health conditions. Another one po is from Sister Carlota de Guzman. Nilapit niya po si Princess Julianda na may hika at dumudugo po ang kanyang ilong. So, ipag-pray po natin si Princess Julianda. I-check mo brother siya na kasi baka meron tayong miss na mga prayer requests sa ating comment section. So, ayan po. Another prayer request po is from Ma'am Nilda Villamel. Lalapit niya po si Ma'am Baby. Of course, Ma'am Baby, ang Sister Sarah, ang Brother Momo, and si Momo po and Mikey de la Cruz. And pasama po sa prayer si Sarah, si Momo, si Mikey at maging ang Ma'am Baby po. Mga inuubo daw po sila at nawa po ipagalingin sila ng Panginoon. So let's pray for this family mula po kay Ma'am Baby Villamel. Another one po is from Maria Sunga Almendras. Nilapit niya po si Ricardo Sunga. Ito po ang kanyang father na meron pong chronic obstructive pulmonary disease at tuluyan na gumaling na walang nakakabit na oxygen. So let's pray for Ricardo Sunga. So yan po, ipag-pray po natin si Ricardo Sunga. So yan po ang ating mga sick brethren, relatives, and friends. Nasa ating pong list ng hardinang panalangin. So yan po ang ating mga sick brethren. Ngayon po tayo tutungo naman sa ating mga prayer requests. Ating pong bagitin ng mga prayer requests. Mula po kay Pastor Lito Paraiso. Nalalapit niya po si Brother Stevie Paraiso, ang kanya pong anak na meron pong bar exam sa darating po na September 20 or sa September po this year po ng September. So ipag-pray po natin si Brother Stevie Paraiso na meron pong bar exam. At maging nalalapit din po ng Sister Dang Chua, si Gia Castillo
na meron din pong bar exam sa September. So sila po ay mga may bar exam sa darating po na September. Another one po is from Sister Lenny Wilson. Nilapit niya po si Corazon Bernardo, ang good health and strength. So let's pray for Corazon Bernardo for his good health and strength. Another one po is from Sister Lydia Inocencio. Nilapit niya po si Corazon or Cecilia Kimba. Celia Kimba. Meron pong eye operation sa darating po or eye operation sa US of A. So ipag-pray po natin Cecilia Kimba. Another one po is from Sister Lydia Inocencio. Sabi niya po, please pray po ang aming family, God's protection and provision. So let's pray for her family. Let's pray for Sister Lydia Inocencio. Let's also pray for Sister Rosalinda Belen. Sabi niya po, good health po para po sa kanyang loved ones, ang safety po sa kanyang work, ang financial needs, magkaroon na po sila ng work ulit, ang mailapit po ang kanyang mga mahal sa buhay sa Panginoon, maging ang prayer po para po sa kanyang wedding, yes, kanyang pong wedding na next year po, ito po ay maiayos na. So, yan po ang prayer request si Sister Rosalinda Belen. Another one po is from Sister Carlota de Guzman. Lalapit niya po ang salvation ng kanyang family and friends, ang good health, ang spiritual growth, ang soul winning, ang commitment po ni Brother Wilson para po sa kanyang pag-aaral sa Bible School. Nalapit niya po maging ating pastor, Pastor Mike Tigan and Preacher Lester Yabut, kanila pong health, emotionally, mentally, physically, spiritual wisdom, and knowledge po sa kanila pong ginagawa para po sa ating ministeryo sa church. Another po is ang kids choir, pagtuturo ng mga bata, ang choir, Bible study, maging ang mga young people na ating po nilalapit sa church, maging ang mga nag-commit po sa ating ministry sa church, maging ang mga instrumentalists, of course, na magpatuloy po sila. Nilalapit din po ang extra blessings para po sa mga documents na nilalakad nila at maging sa kanila pong birth certificate. At magkaroon po sila ng sariling ilaw at tubig ang church. At nilalapit niya rin po ang pag-aaral po ng kanilang mga anak. So that is the prayer requests of Sister Carlota de Guzman. So pupunta na po tayo sa prayer request naman po ni Sister Geraldine de los Santos. Sa kanyang pong prayer request ay good health at pag-iingat po sa kanila sa trabaho at nawa sila po ay magtuloy-tuloy. So yan po ang prayer request ni Sister Geraldine de los Santos. So yan lamang po nakalagay sa ating prayer request for this week. Let's also pray for our elders, for our frontliners, for our expectant mothers, kung meron man po. Maging ating mga brethren or relatives abroad, ang ating pong families, ang Christian businesses po na meron po tayo. Yes po, lalapit ko rin po ang business po ng Sunshines na kung saan po kami po ay nag-live selling. And kasabay rin po na ang pray din po natin ang GFM US, GFM PHL na kinikilusan po ng Preacher Gary Chua and Sister Dang Chua. So let's pray for these businesses na aking pong nalalaman. And pray din po natin about business po ng Bawat Isa. And let's also pray for the online ministries at maging ating po mga pastors, workers, and mga preachers, deacons, at lahat pa po na nagsaserve sa ating ministry. So yan po ang ating mga prayer requests na sa ating po list ng Harding ng Panalangin. If you have your prayer requests, you can send them on po sa ating comment section, and kung di niyo po kaya i-send, yan po ay inyong ipadala sa ating Facebook page. Meron po tayong praise session, meron po tayong birthday ni, yes, opo, praises po sa birthday ni Shem, sabi po ni Sister Sheila Yabut, nakasama po ng Preacher Lester Yabut. So again, belated happy birthday po kay Brother Shem, nagdiyon po ng kanyang kaarawan. Sa mga nanonood po ngayon, good afternoon po Preacher Lester, Sister Helen Ortiz Paras, good afternoon po. And kay Ma'am Sheila, of course. And good afternoon din po kay Sister Carlota de Belen. So thank you po for watching our Hardin ng Panalangin. And without further ado, tayo po itutungo na sa ating special number bago po tayo tumungo sa ating short devotion. Bakit ako naglilingkod sa'yo?
Di langit ang dahilan kung bakit ako'y sa'yo, at hindi ang gantimpala na kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako raw ay bulag at napabaliw na raw ako. Ngunit kahit ano pa ang marinig ko, ay di ko magawang iwanan ka. Hindi ang kayamanang maasahan ko, dit langit ang dahilan kung bakit ako'y sa'yo, at hindi ang gantimpala na kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang kayamanang maasahan ko, di langit ang dahilan kung bakit ako'y sa'yo, at hindi ang gantimpala na kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Pag-ibig ang tanging dahilan. Pag-ibig ang tanging dahilan, yan yung message po ng kanta. So, thank you po sa ating special number mula po kay Ma'am Joyce Tigan. Yan po ay na-record na po, matagal na po, no? But still, that was a beautiful song. Kaya po, tayo po ngayon ay tutungo na sa ating short devotion. If you have your Bibles with you, please open your Bibles to Jeremiah chapter 29, verse 11. A common verse. Jeremiah chapter 29, verse 11. Kung nakita nyo na po, sabay-sabay po nating basahin Jeremiah chapter 29, verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Thoughts, mga naiisip ng Panginoon. Binibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. Ang sabi dito, thoughts of peace, at hindi ng kasamaan, and not of evil, to give you an expected end. Ito pong verse na ito, Jeremiah 29 verse 11, mostly ginagamit po ng mga Kristiyano as their life verse. Ito po talaga ay talagang talamak. Ito po ay laging, kumbaga, nababanggit kapag may gusto kang gawin sa buhay mo, kapag hindi natupad, kapag may bagay na hindi mo narating, pag may bagay na naging successful ka, pag may mga bagay na gusto mo pero hindi mo nakuha. Laging Jeremiah chapter 29 verse 11. Bakit nga ba? Bakit nga ba yun yung laging ginagamit na verse ng mga Kristiyano? Jeremiah 29 verse 11. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon Diyos, sa mga Panginoon sa lahat, marami pong salamat sa araw na ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa aming pong
salitang inyong mapapag-aralan, Panginoon. Alam po namin na kami po ay tumatakbo lamang ayon sa inyong kagustuhan. And once we got saved, Panginoon, as Christians, we should follow your purpose, Panginoon. We should follow you. We should follow the will that you have given unto us, Panginoon. Please, be the light that shineth to us all, Panginoon. And us Christians, we also become light that shineth to other Christians, Panginoon. And may this verse, Panginoon, be a message, be a warning, be a reminder, be an information sa lahat po ng mga Kristiyano na nakikinig po ngayon. Kayo po siya mauna sa hapon na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Jeremiah chapter 29 verse 11. So ang title po na ating devotion, The Reason of the Lord. The Reason of the Lord. Ang rason ng Panginoon. Bakit nga po ba lahat ng bagay ay kailangan may rason? Kapag tinanong ka, o bakit kumakain ka? Kasi nagugutom ka. O bakit nakatayo ka? Kasi hindi ka nakaupo. O bakit ka uminom ng tubig? Kasi nauuhaw ka. Bakit ka naglalaro? Kasi naboboard ka. Bakit ka nagbabasketball? Kasi mahal mo yung paglalaro ng basketball. Bakit ka nagvolleyball? Kasi same. Mahal mo rin yung paglalaro ng volleyball. Hobby mo. Bakit ka nakikinig ng music? Kasi baka nalulungkot ka. Kailangan mo ng music. Lahat po ng bagay ay may dahilan. Kaya naman po, as Christians, bilang mga Kristiyano at nakakilala sa Panginoon, may dahilan din po ang Panginoon na binibigay na sa atin upang dapat po nating sundin. And that reason of the Lord means answering to His will and doing His purpose. This is different reason of the Lord. Hindi po ito yung common na dahilan ng reason, but this reason, ang ibig sabihin po ng reason na to is yung pagsagot natin sa kagustuhan at yung nais ng Panginoon para sa atin. And this is the reason of the Lord. So the reason of the Lord, ano nga ba ang reason ng Panginoon? At paano natin makukuha yung rason na gusto para sa atin ng Panginoon? So what is number 1? Very simple. Follow His promise. Ang Panginoon po ay punong-puno ng pangako sa atin bilang mga Kristiyano. He gave us countless blessings of promises na kung saan nagagamit natin araw-araw, nagagamit natin bawat oras, nagagamit natin bawat minuto, sa tuwing tayo'y mahina, sa tuwing tayo'y malakas, sa tuwing tayo'y nagtatagumpay, at sa tuwing tayo'y nagfe-fail. God's promises are always there. Sabi nga dito sa Jeremiah chapter 29 verse 11, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil. Ano po sabi sa dulo? To give you an unexpected end. Unexpectedly, may binibigay sa atin ng Panginoon because we are following His promises, and we follow His promises. We are also following God's will. We are also following the reason of the Lord, which we are talking about, na kung saan ang ibig sabihin po ng reason ng Panginoon is answering to His will and doing His purpose. Sa dinami-dami po ng kagustuhan sa atin ng Panginoon, bakit kaya bilang mga Kristiyano at bilang mga tao, mas pinipili pa rin nating suwayin ng Panginoon? Mas pinipili pa rin nating gumawa ng kasalanan. Mas pinipili pa rin nating sagutin yung mga magulang natin, magbisyo tayo, ginagawa natin yung mga bagay na hindi ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Why do Christians still choose the evilness of this world? Bakit kaya pinipili pa rin natin? Yes, given na tayo po ay talagang nagkakasala. Tayo ay tao. Bago pa tayo ipanganak, tayo ay nagkasala na. But why should we not strive to follow God's promises? Na kung saan ang promises ng Panginoon, napakadami. The promise of salvation, promise of comfort sa tuwing tayo po'y nahihirapan, promise of guidance sa tuwing tayo po'y namamali ng direksyon, the promise of provision sa tuwing tayo po'y nangangailangan. Ang Diyos po ang provide para sa atin. Promise of strength na kung saan tayo po'y nanghihina. Ang promise of protection, kapag kailangan po natin ng proteksyon mula po sa gawa ng kaaway, andyan ang Diyos para sa atin. Andyan ang kanyang mga anghel para tayo po'y protektahan. Ang promise of healing sa tuwing tayo po'y nagkakasakit.
Sa tuwing tayo po may pinapanalangin lagi dito sa Hardin na Panalangin na kung saan nabanggit natin kanina, ang sick brethren po natin, na of course, ang Diyos na lagi nagpapagaling sa atin. Ang promise of victory. Na tayo po ay natatalo minsan, but still, hindi po tayo laging talo. And if you always lose, baka wala ka sa side ng Panginoon. Because God's promises include a victorious end. The promise of restoration na kung saan pag tayo po'y bumabaksak, pag tayo po'y nanghihina, as Christians, nire-restore tayo ng Panginoon. The promise of spiritual growth. As Christians, there are many times na kung saan talagang dinadala tayo ng mundong ito. There are times na tayo ay nilalamon ng kaaway. So we need this spiritual growth. Bilang mga Kristiyano, dapat po tayo ay lumalago sa Kanya spiritually. And these are also one of God's promises, that He is uplifting our spirits, that He is also giving us His Word. He is feeding us His Word through the Bible. And you should read your Bible po every day. The promise of forgiveness. Tayo po ay nagkasala. Tayo po ay always nagkakasala. Every day, hour by hour, moment by moment, ang tao po ay makasalanan. But still, God's promise include forgiveness. God's promises, last but not the least, God's promise include love. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Charity. Ang pag-ibig ng Panginoon sa atin kung bakit ibinigay niya kanyang bugtong na anak na Jesu Kristo upang mamatay sa krus ng Kalbaryo is because of His love for us. It's because God's love, which is the agape love, the greatest love of all, is dwelling in us. Those are God's promises. At marami pa po yan. Hindi lang po dyan natatapos yun. At hindi lang po dyan natatapos yun. These are also unending. Hindi po ito natatapos. Ang Panginoon po ay nagbigay na napakaraming promise sa atin. That is why we should just follow. Sundin lang po natin. We should just follow God's promises. And that is only number one of the reason of the Lord. Sa susunod po na Hardin ng Panalangin, papakita ko po sa inyo yung pangalawang point na napakaganda rin po. The second point na kung saan the reason of the Lord is to follow His promise. Bakit nga po ba sa tuwing tayo nahihirapan, sa tuwing tayo po ay natatagumpay, sinasabi natin, sinusunod natin yung Panginoon, sinasabi natin, ay, sa Panginoon lang ako sumusunod. Are you really following God's promises? Are you really relying on the reason of the Lord? Or are you just making believe na sinusunod mo ang Panginoon o hindi talaga? If we want to follow God, we should follow His promises. Following God is not enough. We should first follow the things na inilatag po sa atin ng Panginoon. And those are the promise na ibigay sa atin ng Panginoon. Ang pangako na kung saan hindi mawawala sa atin. Because if you are truly saved, if you are truly a believer of God's Word, these promises are all yours. Sa iyo po yan lahat. So, yan lamang po ang ating devotion sa hapong ito. Tayo po ngayon ay tutungo na sa ating prayer time. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, mga Panginoon sa lahat, maraming pong salamat sa araw na ito. Maraming pong salamat sa panalangin na inyo pong pinagkaloob sa amin. Bagamat kami pong Panginoon ay maduming basahan lamang po sa inyong harapan. Kayo po rin po ay nagpakita ng inyong kadakilaan, ng inyong pong presensya, Panginoon, ng inyong pong biyaya, ng inyong pong habag, Panginoon. We are not deserving of your faithfulness, of your mercy, O God. But still, you gave us the everlasting life. You gave us the salvation. You gave us your life. You died on the cross. Maraming salamat, Panginoon. Because your promises are true.
Your promises are unending. Your promises are there, are always there, Panginoon. Naghihintay lamang po para sa amin, Panginoon. Thank you, God, for these promises. And this afternoon, nilalapit ko po, Panginoon, ang mga nabanggit, Panginoon, sa aming pong prayer list. That I would focus, Panginoon, sa aming pong church na MIB Silangan. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa bawat member. Una-una po sa lahat, Panginoon, aking pong pastor. Patuloy niyo po siyang gabayan. Patuloy niyo po siyang ingatan. Ngayon po, Panginoon, patuloy niyo po siyang bigyan, Panginoon, ng proteksyon mula po sa gawa ng kaaway. Kasama, Panginoon, ng aming preacher Lester Yabut, Panginoon, na inyo pong ginagamit sa inyong ministeryo. These two men, Panginoon, na nangunguna po sa aming simbahan, patuloy niyo po silang gabayan, Panginoon. We know, Panginoon, na our church is just starting. Our church is just a baby. But still, we know, Panginoon, na in your hands, in your will, in your promise, in your purpose, all things work together for good. All things are according to your plan. And we know, Panginoon, na ang church po, Panginoon, ay inyong ginagabayan. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa dalawang tao na ito na inyo pong ginagamit. Lalo-lalo na po sa aming pong pastor na nagsuko po ng kanyang buhay. Nagdiriwang po ng kanyang ordination and maging, Panginoon, kung kailan po siya sinend out. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa aming pong preacher Lester na ginagamit niyo po sa aming pong youth ministry, sa aming music ministry, Panginoon, at nakakakibat po, Panginoon, sa aming pong pastor sa church, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo po siyang kumikilos para sa amin. I'm also praying, Panginoon, sa aming mga ministries, sa aming pong music ministry, Panginoon, na pinangunahan po ni Ma'am Joyce Tigan. Patuloy po siyang gabayan sa kanyang pong paggabay, Panginoon, sa choir. Maging, Panginoon, inyong lingkod sa inyong pong paggabay, maging kay Preacher Lester, sa paggabay niyo po, Panginoon, sa instrumentalists, Panginoon. Maging, Panginoon, ang Sister Sheila Yabut na tinutulungan niyo po sa kids choir, Panginoon. Ang Sister Carlota de Guzman, ang Ma'am Alexius, ang Sister Irene, ang bawat nakaakibat po, Panginoon, para po sa pagtutulong ng mga bata, Sister Venu, Sister Nika, Brother William, Panginoon, at ang mga iba pong young people na tumutulong po sa ministeryong ito. I pray, Panginoon, that you strengthen these people. You strengthen these wonderful people, Panginoon, na kung saan nagsaserve po sa inyong ministeryo. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sila po inyong ginagamit. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sila po ay inyong binibigyan, Panginoon, ng kalakasan upang manatili sa inyong ministeryo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga nagpadala po ng kanilang prayer requests. Maging, Panginoon, ng mga sick brethren na nailapit po namin at nailapit po ng mga hardineros, Panginoon, ng mga nakaraang araw. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat availability po ng bawat isa. Akin po nilalapit, Panginoon, ang church po ng MIB Silangan. Patuloy niyo po itong gabayan, palakasin ang mga tao po na nagtitiwala sa inyo na sa loob po ng simbahang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa diriwang po ng kanilang kaarawan na nabanggit po kanina sa aming pong prayer list. Maging, Panginoon, ng mga sick brethren, patuloy niyo po silang pagalangin at ingatan. Patuloy niyo po kaming gabayan mula po sa gawa ng kaaway. Patuloy niyo po kaming puspusin na inyong banal na espiritu, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa programang ito. Maraming po salamat sa aking pastor, Pastor Mike Digan, kay Preacher Lester Yabut, kay Preacher Garrett Chua. Patuloy po nagsiserve para po sa Baptist Hour, Panginoon, na hardin ng panalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, na kami po inyong ginamit. Maraming po salamat sa mga nanonood po, Panginoon, ngayong araw na ito. Please continue to teach us how to pray, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan. Patuloy niyo po kaming ingatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At Amen. So, yan lamang po ang ating programa ngayong hapon na ito, no? So, atin na pong banggitin ng mga sumusubaybay po sa ating hardin ng panalangin. Atin po silang i-welcome. Thank you po, of course, kay Preacher Lester Yabut na nanonood. Kay Ma'am Sheila Yabut, of course. Kay Sister Helen Ortiz Paras na nanonood po lagi. Kay Sister Carlota de Belen ng MIB Silangan. Nakita ko rin po. Thank you po, Ma'am Merly Borja Mabalot, for watching. Thank you po very much. Sa ating pong pastor, thank you po, Pastor Mike Digan. O sa akin pong kaibigan na si Brother Vincent Ferrer Vicente.
na nakalala ko po ng FIBAB camp, no? Thank you po for watching, brother. And another one po is from Sister Alexis Salazar. Sa ating pong 9 viewers na nanonood ngayon. Hindi ko po mababanggit eh. Kasi hindi ko po sila nakikita. But still, thank you po for watching. And kung gusto niyo po manalangin, pwede niyo po i-send sa ating Facebook page or mag-message lamang po kayo kay Ma'am Joyce Tican at yan po ay inyong mailalapit sa ating Hardin ng Panalangin the Baptist Hour. And again, sakalan po na Pastor Mike Ligan, Preacher Lester Yabut at Preacher Garrett Chua at yun po lingkod Brother Samuel Ligan, kami po ay patuloy nagpapasalamat at patuloy nagpapasalamat sa inyong pong pagtangkilik at pagsubaybay po sa Hardin ng Panalangin. Again, may God bless you all.